Sa order, wala pa problema ko. Wala pa yung mga insidente na makaalarma at ang mga katawan. May mga minor, may mga hubog, normal manageable mo tayo about sa mga bisa. So, drug-free barangay na takap? Really, gikan sa kong pag-assume is wala pa may case na noting diri na nagagamit yung mga shabu. Pero na yung mga surrender diri. Pila niyo surrender diri? So far, pili na tayo. Ang uban, nagkuha naman sila. Free na sila. So naka-CBRP na sila? Oo. Actually, si Putin yung sila karol. Ang uban, nag-report. Then, wala na maragawa na pinamakita na nagagamit pagbugat rin kapita sa lugar. Wow. So, with regards to community support, so nakita na ako very active ka sa pagtabang sa mga katawhan, especially sa ilang health and education. Actually, ang suporta sa barangay, wala din kulang sa itong mga katawhan. Nagkantang mga inisitibo, may mga stakeholders na nakabenepisyo, especially atong panahon sa tinginig. So, nakabil tao dili. Dili pa sa basta nga ayuda kita sa gobyerno na napagod sa mga barangay. Wow. Kaya tinagi sa atong inisitibo, nabalakang po kayo na pait kayo din panahon sa atong tinginig dili. Kani, i-decline ko dali panahon sa tingin kay ako yung mga cases na related sa kainit nga mong nagdagamdaman dali. So, karon continuous ang atuang health center natin mga tambal available aside sa atuang aside sa supplemental nga mga tambal ng ipanghatag sa provincial government na ako ito agad ng PLP. At anytime, maintenance, tanang klase ng tambal, kung sa ilang gusto nga nasa, gusto nila na pawag sa bagay na. So, na itong mga midwives, itong mga BSW, ang continuous na nagkuha ang mga data sa tanang katawan, especially itong mga special concern ako, mga buntis, katong labi na karon na tinulan, so puso ang dengue. So na po tayo paggawas ng mga plano. Kami proactive papanahita po dapat kung laman na mula. So pwede share niyo sa mua katong imong bagong resolution o plan Yabu. Oo. So, nag-invite na task force na magdala sa Oplan Yabu na po para suroy misal kita tibok ang purok sa San Vicente. Clean up drive, sibitay para katong mga tubig nga mga stagnant, mga tubig nga mga nasa mga bagol, mga taklo, kinalan mga mayabo na mo to. So, pila po ka purok ang maka-benefit? Ang 22 ka purok sa akong barangay. 22 ka purok diri. How many population you have here? So, ang akong household diri almost 2,000. Ang household. 5,000 ang mga botante. Botante ninyo. So, maka-landslide o mayor o congressman. So, pwede pa sa share mo, ganiya po na-appoint mo sa imong para sa mga IP. So, very very supportive even to the IP community. So, pwede niyo i-share sa mga ganiya yung activity? Yes, programa? Installation to sa mga private sector sa mga barangay. Kay ang IPMR sa munisipyo, gibutangan nila o tribal chieftain dili para mag-oversee dito sa itong mga pagka-suunang IP. Kaya nagkadaghan po akong mga IP din napita
Pero wala na ang katong ilang mga tradisyon lisod kung dili ay ang magdala. So mo to salamato ko kay ko nga ipigayon nila itong activity ini. So officially na-install din niya ang itong tribal chieftain sa diri sa akong barangay. Si Dato Igdang. Then wapo po to kay aron continuous ko lang ang paghatag o pagtutok o usay bayangin ang buhaton dito sa IB community. Na-extend na mo ang mga tanan na services nga ang ipagod dito sila. Then, Kap, pwede ni mo i-share sa mo kato mga developments, mga infra developments na mo diri sa barangay. Daghang kay changes mo nakitaan. Pwede ni mo i-share mga kaubanan, mga impact projects ni mo diri. Actually, ikan sa akong pagsugod last November, ang karon paghanap itong mga projects nga na-implement na karon anak tayo sariling itong mga pondo sa barangay ang utilize implement ang road project o napot tayo na-implement na augmentation po sa local government sa makilala. So, duha ka road concreting na po, award of 3 million, then another one is 700,000 katong sa kuwang sarili nga pondo. Concreting pa doon sa mga sementeryo kay isod kay mong dalan dito so humanapod. Then another one from the local government of Makilala is 700 meters road concreting ongoing project karong panahon. So aside from that is ginapakos na ito ang mga labor force dito sa atong barangay. Ito ang mga pipat active po kayo na nag-suporta sa ito. Mawag din mo ang mga sidekick, mga sulugoon dito sa mga barangay. Ang mo ang mga pipat o ito ang mga worker dito sa sulod. So, muna karon ongoing po lang mga sports, kusog kaya mga sports diri. Namin mga liga na namin mga players na performing po kayo. So, una nga kung in terms of drugs, paminaw na ko, wala kay droga dali. Kay kusog kaya akong mga sports. Wow. Every Saturdays o Sundays naging mga sports nga doon mo kahit rin ang ilan ni congressman na mawagin rin daho nag-hold sports event dako na sports event na yan ginapay ka. So, Kap, with regards aning sa imong barangay, do you have any message or gusto na isulti sa atong President Bongbong Marcos sa national government? Ano pa gusto niyo pangayon na tabang sa ilahan? Yes, actually, satisfied ko kay isa kung saan nakabibisyo ko dito sa mga proyekto sa atong Presidente, hindi sa nasyonal. Nakuha lang is punta Malaysia na ito ang mga pobre. Ang mga kapubriyon na grabe yun ang wala yung mga trabaho ng ban. So, ako yung kaya naka-recover sa pandemic na to ay daghan pa kong mga pamilya din na wala dili stable ang ilang pagkakuha. So, nakuha lang tayo sa mga tagaan sila o mga trabaho na pa yung mga opportunities magsulod. Pero ma-miscusan ang mga tao din yung mga puris kayo sa pangulugan. Kaya naamang din ang teres ko, hindi din iwasan. Pero isa ko man, ginagmay ng mga ayuda, ikan sa gobyerno, nakadawat ko na sila. Importante lang aktibo lang po sila sa mga activity din sa puro. Kaya dito maganda ito ginakuha ang criteria. Kung saan ito pagbabot ng mga proyekto o mga hinabang dito sa itong mga constituents sa itong barangay. So, pabot ako din sa itong presidente. Unta, pagpa,
madungagan pa kaniya mga technical person na nasahin sa atong mga departamento at tutukan po kung unsa gyud pag-ilibit na to ang ato ang pagpadagan sa ato ang gobyerno labi na sa mga kabarangayan. Ora.